nila in-explain yun eh. Kumbaga, parang ginawa nila, pinaniwala mga tao, meron daw 6 billion, pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Half-truth eh. Talaga propaganda. Iniwan lang nila sa ere, meron daw 6 billion, allegedly pero hindi naman nila sinabi kung paano nila nakuha yon. Pero kung titignan niyo po yung report na nakuha rin namin sa social media, kung busisiin niyo po yung report na yon, meron po doon nakalagay doon sa bandang dulo. Yung may 2 billion doon na sinabi ng BPI, system glitch. Nagkamali po ang BPI. Hindi dapat 2 billion yung andun sa amount na yon. So yun pa lang ba't hindi nila sinabi yun? Kasi gusto lang malantad sa tao na ang laki ng pera, 6 billion. Dun sa 6 billion. So you can quote me on this, no? Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Marites lang, chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLAC, kung babalikan niyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. Dagdag, withdrawal, deposit, running balance. Para po ma-explain ko po mabuti, meron po akong sample dito. Una, yung credit or deposit. Di ba? Tapos pangalawang entrada, merong debit o withdrawal. Okay? Is pangatlong entrada, merong balance, running balance. Okay? Kunyari sa example natin na to, okay? Nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Okay? So sa kaliwa, andun yung credit, 100 pesos, kulay green. Siyempre, ang balanse mo, yung first slide. Yeah, okay? So yung green, nag-deposit ka sa left side. So ang balanse mo sa kulay blue, 100 pesos kasi nag-deposit ka, di ba? Okay. So next transaction, winidraw mo yung 100. Okay? So papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, winidraw mo yung 100 mo, ang balance mo 0. Di ba? Tapos, the next day, nag-deposit ka ng 50 pesos. Di ba? So nasa left side yon, yung kulay green. Siyempre, ang balance mo, 50 pesos. Kulay blue. Okay? Tapos nag-deposit ka ulit ng 50 pesos the next day. Okay? So ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? So ngayon, yung balance mo ng 100 na yon, winidraw mo ulit, 100. Yun, nasa red. Siyempre, 0 balance ka na. Okay? So ang ginawa nila, number of transactions. So ilang transaction yan? Una, nag-deposit ka 100. Isa. Dalawa, nag-withdraw ka 100. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka 50 pesos. Pang-apat, nag-deposit ka 50 pesos. Pang-lima, nag-withdraw ka ng 100. So total transactions, 5. Okay? Ang total transaction value nun, i-add mo yung 100 na dineposito mo, add mo yung 100 na withdraw mo, i-add mo yung 50 na dineposito mo, i-add mo yung 50 na deposito mo, i-add mo yung 100 na withdraw mo. Pag tinotal mo yan, 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 100, 400. So yun ang sinasabi lang, transaction value. Pero sa totohanan, ang balanse mo, 0. Di ba? Ay hindi nila sinasabi yun. Hindi nila in-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance nyo. Diba? Tingnan nyo po yung libreta nyo. Magkaiba po yung transactions sa balanse. Okay? So ibahin natin. Gawin natin kunyari para mas makita natin sample. Okay? Kunyari mag-umpisa tayo sa 1 million. So ganun din yun. Diba? 1 million deposit. 1 million withdraw. 500,000 deposit. 1 million deposit. Withdraw mo ulit. Okay? So sa ganitong example din, di ba? 5 transactions, pero ang total transaction value mo 5 million. Pero 0 balance. Di ba? Kung ito, tinimes mo ng 12 months per year. Diba? So lalaki yung transaction value mo.
5 million times 12, 60M. Di ba? So 60M daw ang kabuuang transaction value mo sa isang taon, pero ang balance mo, zero. Di ba? O sa isang taon lang yan, 60M. E di ba ginawa nila ilang years? 20 years. So 60M times 20 years. Tadaan! 1.2 billion. Di ba? So 1.2 billion daw for 20 years. Sample lang to ang transaction amount. Pero ang posibleng balance mo is zero. Di ba? Hindi nila in-explain yun eh. Kumbaga, parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion, pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Di ba? Half-truth eh. Talagang propaganda. Parang, kunyari, ganito yan. Meron kang kaibigan ng high school na galit ka, di ba? Nakita mo yung asawa niya sa hotel. Di ba? May kasama sa lobby ng mga klase, mga kaibigan sa opisina, lalaki, babae. Tapos, nakita mo lumabas kasama yung kaklase ng lalaki. Galit ka dun sa asawa niyang kabro mo nung high school. Inaalat mo sa Gchat, sa group chat niyo. Uy, nakita ko yung asawa mo lumabas sa hotel kasama lalaki. Diba? Pinost mo sa group chat niyo. Anong lalabas mo sa ibang tao? Diba? Nakita mo yung asawa ng kaklase mo kasamang isang lalaki. Half-truth, di ba? Kasi totoo naman, may kasama siya, pero hindi niya sinabi na andun siya dahil may meeting sila ng ibang tao. Di ba? So, ganun po nangyari dito. Iniwan lang nila sa ere, meron daw 6 billion, allegedly pero hindi naman nila sinabi kung paano nila nakuha yon. Diba? Pero kung titignan niyo po yung report na nakuha rin namin sa social media, kung busisiin niyo po yung report na yon, meron po doon nakalagay doon sa bandang dulo. Yung may 2 billion doon na sinabi ng BPI, system glitch. Nagkamali po ang BPI. Na hindi dapat 2 billion yung andun sa amount na yon. Di ba? So yung pa lang ba't hindi nila sinabi yun? Di ba? Kasi gusto lang malantad sa tao na ang laki ng pera, 6 billion. Di ba? Pero sa sample natin, posibleng zero amount na ang transaction value ay hindi ibig sabihin yun din ang pera mo sa bangko. Yun po ang gusto naming ipalahatan. As I said, Attorney Carpio vehemently denies the 6 billion. It is fake and a lie. Kung sa panahon ngayon, marites po yan. Alright, magre-react tayo dito mga kababayan sa press conference na ginawa nila Attorney Danao at Attorney Neil Abayon dito nga po sa issue ngayon mga kababayan sa pinapakalat nga po nila ngayong 6 billion something na bangka transaction daw po nila VP Sara Duterte at ni Attorney Mans Carpio at pinabulaan na po nila yan mga kababayan at nag-file na nga po si Attorney Mans Carpio ng kaso laban dito sa BSP Governor, sa Direktor ng AMLAC at pati dito sa mga congressman na membro ng House Committee on Justice patungkol dito sa kanilang ginagawang impeachment proceedings dito sa kay VP Sara Duterte at hinalungkat nila itong mga bank records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio at ngayon ay kanila pong pinaliwanag sa taong bayan mga kababayan kasi hina-highlight nila itong 6 point something billion na bank transaction ni VP Sara in 20 years mga kababayan at yung kanilang propaganda ngayon talaga ay kinagat naman ng media talaga mga kababayan halos lahat ng mga mainstream media ay kanila talaga itong fino-focus na pinag-highlight or sinasabi nila dito itong billion na pera na mga bank transaction nila VP Sara at Atty. Mans Carpio at hindi nila pinaliwanag na kung paano ito nangyari mga kababayan. Yun pala ay tinutotal nila lahat mga kababayan, yung lahat ng deposit
at lahat ng withdrawals ay pinagsasum up lang nila, no? Ina-add nila lahat at nakuha nila itong 6 point something billion pesos mga kababayan. Pero in reality ay pwedeng zero, no? Or walang pera kasi wini-withdraw mo rin yun, yung pera mo na ini-deposit mo tapos wini-withdraw mo. Pero dito sa AMLAC report ay tinututal lang nila mga kababayan. Kumbaga yung history lang, hindi nila ini-explain na pwedeng wala na pong pera or dahil wini-withdraw na. At dahil po ay may mga businesses po sila ay pag once nag-deposit sila ng kanilang mga pera at wini-withdraw din nila yun mga kaubayan, syempre in and out po yung pera natin sa bangko, no? Bilang ordinaryong Pilipino at meron po tayong bank accounts ay nagwi-withdraw tayo, nagde-deposit tayo at nagwi-withdraw din tayo mga kaubayan. So makikita naman doon sa bank history natin yung mga transaction. So ganito rin po yun mga kaubayan. Pero ang hina-highlight nga po nila yung kabuuhan mga kaubayan, yung transaction na umaabot ng 6 point something billion. Bagay naman talaga na magulat yung taong bayan na meron palang ganyang billion-billion mga kababayan, no, yung pera na nila, pero hindi po nila alam, hindi pinaliwanag, pati yung media talaga ay atat na atat rin po dito talaga sa balita patungkol dito sa pera, no, ni VP Sara Duterte mga kababayan. At meron palang report ang BPI na meron po silang or nagkaroon sila ng system glitch yun sa 2 billion daw yata na transaction mga kababayan na hindi dapat daw yun. Nagkamali po sila, nag-report po sila pero hindi po nila hina-highlight o hindi po binabanggit ng mga taga House Committee on Justice, ng mga taga AMLAC, ng mga taga nandoon sa hearing. Kaya makikita po talaga natin dito, no, nila kinukorek, hindi nila ibinalita tulungan nila system glitch ng BPI na wasakin yung pangalan ni VP Sara at pati ni Attorney Manscarpio, no, dahil dawit po dito si Attorney Manscarpio at nag-file na nga po siya ng kaso dito sa mga taong ito, no. Kaya pinag-iingat po nila Attorney Manscarpio ang mga media rin na hindi basta-bastang magbalita, no, na hindi po nila inalam muna yung totoo at hina-highlight lang nila yung 6 point something billion na bangka history mga kababayan, no. At sana po next time ay hindi po magpapagamit yung mga media, no. At alam naman po natin na mostly sa mga media talaga ay anti-Duterte talaga mga kababayan. At talagang focus na focus sila dito sa mga issue na pwedeng magpabagsak, no, dito kay VP Sara or ikakasira ni Vice President Sara Duterte para masira siya sa mga taong bayan mga kababayan. At manaig yung kanilang mga plano na ma-impeach itong si VP Sara, pero sa tingin ko ay wala naman pong halos maniwala. Majority pa rin ng mga Pilipino ay naniwala kay VP Sara at itong mga impeachment na ginagawa nila ngayon ay purong pamumulitika lamang po mga kababayan. Samantalang ang tunay na issue, yung korupsyon mga kababayan, yung trilyon na korupsyon dito sa ating bansa ay tila nakalimutan na. Yung flood control ay kinalimutan na mga kababayan at dito na po nag-focus, no, ang mga media sa impeachment laban kay VP Sara at hindi na po mapapanagot, no, or hindi na po nalagay sa highlight or sa spotlight itong mga totoong magnanakaw ng mga congressman at mga politiko mga kababayan. So dapat tutukan rin po natin, no, na hanggang ngayon wala pa pong nakulong na mga congressman. Hanggang ano lang sila, phrase pa rin or finipraise pa lang yung mga assets ng mga congressman mga kababayan. So antabayan na natin yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na ngayong May, no, ngayong buwan ng May daw ay kakaso na po, magfa-file sila ng kaso laban dito kay dating House Speaker Martin Romualdez at kay dating Senate President Jesus Escudero. So sana po ay tutukan po ng taong bayan ito mga kababayan dahil May 4 na po ngayon, no? Baka matapos na lang po yung May ay wala pa rin yung sinabi ni Ombudsman Rimulya na kaso laban dito kay Martin Romualdez at kay Jesus Escudero mga kababayan, no? At talagang sa tingin ko baka ay makakalimutan lang po ito mga kababayan gaya po ng mga naunang sinabi niya na mainit ang tag-init, no, itong summer na ito, no, mainit ang sa mga politikong involved dito sa flood control, pero wala naman mga kababayan, no. At ito pang isa niyang sinasabi na kakasuhan na sila Martin Romualdez at Jesus Escudero. Sana po ay gawin muna ni Ombudsman Rimulya bago po siya magsalita, no, sa media dahil hindi lang po ito first time na sinabi niya na mayroon siya pinangakong makukulong, no, dito sa mga flood control involved or mga involved dito sa flood control mga kababayan. So sa tingin ko talagang kung mapapanagot itong lahat ng mga involved dito sa flood control ay siguro pagkatapos na ng termino ni
President Bongbong Marcos, mga kababayan. So pag maupo na si VP Sara Duterte ay siya pa lang siguro yung time na makukulong ang lahat ng mga kurakot na ito, kaya ginagawa nila yung lahat nila pwedeng gawin nila ngayon para hindi po makatakbo si VP Sara sa 2028 dahil kung maupo siya doon sa Malacanang ay tiyak na may paglalagyan sila, mga kababayan, no? Lahat ng mga kurakot dito na involved dito sa flood control corruption. So ano pa ba sabi dito, mga kababayan, sa statement ni Attorney Danao, no, ang abogado ni Attorney Manscarpio, at pinaliwanag niya kung paano nangyari at meron palang system glitch na hindi sinasabi, hindi binalita sa TV, hindi binalita ng Mr. Media, at hindi po sinasabi doon sa House Committee on Justice. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.